Isang mapagpalang araw po, Sir Joseph. Isa po ako sa mga listeners na mahilig makinig ng kwento tungkol sa mga kakaibang karanasan. Lalo na yung mga kwento na may kinalaman sa mga anting-anting, agimat o medalyon, lalo na sa mga mutya. Ang totoo kasi niyan ay isa rin ako sa mga napagkalooban ng mutya at ibabahagi ko po sa inyo kung ano ito, kung ano ang akin nakuha at kung ano ang aking karanasan buhat ng napa sa kamay ko ang mutya. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Damian, hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyang taon ay nasa edad 40 mahigit na ako, may sarili ng pamilya at mga anak. Taong 1985, nakatira pa kami noon sa Samar. Tabing dagat po ang bahay namin kaya madalas na nasa dalampasigan ako. Pangingisda ang trabaho ng aking ama at ang isdang mahuhuli niya naman ay inilalako ng aking ina sa mga kapitbahay namin o kaya naman ay sa palengke. Simple lamang ang buhay na mayroon kami. Pero masaya ako sa ganon. Hindi man kami mayaman, ang mahalaga ay nakakakain kami sa araw-araw. Dalawa lamang kami magkapatid, ako at si Azul. Oo nga pala, lilinawin ko lang, lahat ng ikukwento ko ay sarili kong karanasan. Ilan sa mga ito ay maaaring hindi ka panipaniwala para sa iba, pero totoo talaga ito dahil ako mismo ang nakaranas at nakasaksi. Edad 10 taon pa lamang ako nang magtangan ako ng mutya. Noong mga panahon na iyon ay kami ng kapatid ko na si Azul ay naliligo sa dagat. Sa hindi gaanong kalaliman lamang kami nagtatampisaw dahil malakas ang alon noong mga panahon na yon. Isa pa'y Biyernes Santo pa nung araw na yon. Ayaw talaga kami ni nanay na paliguin dahil nga sa paniniwala niya na tulog daw ang Diyos ng ganoong araw. Pero dahil matigas ang ulo ng kapatid ko na si Azul ay nagpumilit ito. Umiyak at nagwawala kaya walang nagawa ang nanay namin kung hindi ang pumayag na lamang. Tandang-tanda ko pa noong 3:00 pa lamang ng hapon ng mga oras na yon. Niyaya ko ng umahon ng kapatid ko pero ayaw niya, kaya ang ginawa ko ay nilapitan ko ito para buhatin na lamang. Konting description lamang po sa kapatid ko. Maliit lamang ito at may kapayatan samantalang ako ay malaman naman, kaya naman binalak ko na buhatin na lamang ito at sapilitang palayuin sa dagat. Pero laking gulat ko nang bigla niya akong itulak at literal na napasubsob pa ako sa dagat. Medyo nakainom pa nga ako ng tubig noon, kaya nasukat talaga ako dahil sa alat. "Halika na, Azul, umuwi na tayo. Paniguradong magagalit si nanay kapag dumating yun dito. Nandito pa tayo sa dagat." "Ayoko nga kuya, naglalaro pa kami ng kaibigan ko eh." Wika naman ito sa akin. Nagulat ako nang sinabi niya yon dahil wala naman ako nakikitang ibang tao bukod sa aming dalawa lamang. Nilapitan ko siya, tinawakan sa braso. Nagulat naman ako nang biglang may kumalmot sa kanang kong braso at may nagsalita ng kung ano. Tandang-tanda ko pa kasi malaki ang boses nito na talaga namang paninindigan ka ng balahibo. Sinasabi ng boses na nakikipaglaro pa daw sila sa aking kapatid at huwag daw akong makulit kung ayaw ko daw nakunin nila si Azul para wala nang gugulo sa kanila. Takot na takot talaga ako noon at pakiramdam ko ay natuod na lamang ako sa aking kinatatayuan at kahit na anong salita ay walang lumalabas sa aking bibig hanggang sa dumating si tatay. Bumaba ito sa barko, dala ang kanyang huli. Masama itong nakatingin sa gawin ng kapatid ko saka nagsalita. "Layuan niyo ang mga anak ko kung ayaw niyong sunugin ko kayo." Sigaw ni tatay habang nakatingin sa gilid naming magkapatid. Nagulat ako nang sa tinura ni tatay. Napatulala naman ang kapatid ko at bigla na lamang nawala ng malay. Kaagad na binuhat ni tatay si Azul. Nagmumura pa ito ng paulit-ulit habang karga-karga ang kapatid ko patungo sa aming bahay. Agad naman na sumunod ako kay tatay. Bago ako pumasok ng bahay ay tumingin pa ako sa likuran ng bagay na hindi ko sana ginawa dahil kitang-kita ko ang kapatid ko nakasama ng kung anong nilalang na may buntot ng isda pero katawang tao. Napaupo ako noon at pumasok sa isipan ko na iligtas ang kapatid ko
kaya tumakbo ko papunta sa dagat habang tinatawag siya. Nang makarating sa dalampasigan ay nilangoy ko ang malalim na dagat pero wala na ang kapatid ko. Narinig ko pang sigaw sa akin ni tatay hanggang sa nawalan ako ng malay. Paggising ko'y nasa bahay na ako. Nasa tabi ko si nanay na nag-aalala samantalang si tatay naman ay may kung anong ginagawa sa kusina. Agad na tumayo ako at hinanap ang aking kapatid. "Nay, nasan po si Asul? Nakita ko po siya kasama ng isang taong isda." Lumapit naman sa akin si tatay bitbit ang tasa. "Inumin mo muna ito anak para bumuti ang pakiramdam mo." Bungad ni tatay na agad ko namang ginawa. Nang maubos ko na ang mapait na inumin ay muli kong hinanap ang aking kapatid at nakita ko ito na nakahiga sa kama niya. "Tay, nakita ko po dala-dala siya ng sirena. Sinubukan ko pa pong hanapin at iligtas siya pero nabigo ako. Pasensya na po." Umiiyak na sabit ko kay tatay. Inaplos naman nila tatay ang aking buhok. Umupo ito sa tabi ko saka nagsimulang magkwento. "Anak, ang nakita mo'y isang nilalang na naninirahan sa kailaliman ng dagat. Nagambala ko sila dahil sa paggamit ko ng dinamita. Pero matagal na panahon na yon, hindi ko alam na nasundan pala ako dito at natipuhan nila ang kapatid mo. Pero huwag kang mag-alala anak, dahil kukunin natin ang kapatid mo sa tulong ng mutyang ipinagkaloob sa akin ng dalampasigan. Mahanap natin ang kinaroroonan ni Asul. Sana lang ay hindi pa tayo huli." Paliwanag pa ni tatay sa akin. Gulat na gulat ako noong mga panahon na yon dahil ang tatay ko pala isang tagapangalaga ng isang mutya. Sa totoo lamang ay nagkalinlangan pa ako noon kung nagsasabi ba siya ng totoo, pero mas mahalaga sa akin noon na maibalik ang kapatid ko para makasama namin siyang muli. Mahirap talagang maniwala sa isang bagay na hindi mo pa nakikita o nararanasan. Sabi pa nga ng iba, to see is to believe. Pagkatapos na malaman ko ang bagay na yon mula sa akin tatay, ay agad na sinanay niya ako ng mga kakaibang katuruan. Isa na roon ang pagbigkas ng mga dasal na nakasulat sa Latin na nung una ay hindi ko pa maintindihan. Hindi ko alam kung bakit kailangan na matutunan ko ang bagay na yon, gayong dapat ay nasa eskwelahan ako at nag-aaral at tinutupad ang pangarap ko sa buhay. Sa totoo lamang Sir Joseph ay may parte ng isipan ko noon na sinisisi ang kapatid ko kung bakit nagbago bigla ang takbo ng aking buhay. Hindi ko maiwasan na maingkit sa ibang bata na kaedaran ko na pumapasok sa eskwela pero agad na naiiba ang nararamdaman ko sa tuwing kinakausap ako ng aking ina. Madalas niyang sabihin sa akin na kaya ginagawa ni tatay ang mga bagay na yon at tinuturuan ako ng lihim na karunungan dahil ayaw nito na mapahamak ako gaya ni Asul. Ipinangako din sa akin ng tatay ko noon na babalik ako sa eskwela kapag ayos na ang lahat. Pakiramdam ko noon ay ginagamit lamang ako ng tatay ko para mailigtas ang kapatid ko na gusto ko naman. Ngunit hindi ko lamang maiwasan na mainis sa tuwing hindi ko nagagawa ang mga nais kong gawin. Dahil gusto ni tatay na ituon ko ang atensyon ko at oras sa pag-aaral ng lihim na karunungan na noon ay kinaayawan ko. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko maiwasan na mamiss ang aking kapatid kahit naiinis ako dahil pakiramdam ko inaagaw niya ang kasiyahan ko at hindi ko pa rin magawang tuluyang magalit sa kanya. Lalo na nung may mali pa ito at palagi kaming magkasama. Madalas niyang sabihin na idolo niya ako dahil nagagawa ko raw ang mga bagay na hindi niya kaya. Sa totoo lamang Sir Joseph, masakit din para sa akin ang nangyari sa kapatid ko. Saka na paglilipasan na rin siya ng panahon. Nakahiga lamang ito sa kama, walang mali at parang tulog lamang. Sa tuwing nakikita ko ang kapatid ko at nakakaramdam ako ng galit, iniisip ko na lamang ang kanyang sitwasyon. Minsan pa'y nakita ko si nanay na inaawat si tatay dahil iniuuntog nito ang kanyang ulo sa pader. Sinasabi ni nanay na huwag daw sisihin ni tatay ang kanyang sarili sa lahat ng nangyayari dahil hindi naman yon kagustuhan. Bakit ba kailangan mangyari ito sa anak natin? Ang bata pa ni Asul para maranasan ang lahat ng ito. At gayon din naman si Damian. Ang bata niya para humarap sa mundo ng mga kagaya natin. Dapat nasa eskwelahan lamang siya at nag-aaral at hindi humahanap ng ganitong paraan.
Umiiyak na sambit ni tatay. Rinig na rinig ko ang usapan nila at hindi ko alam kung ano nga ba ang sinasabi ni tatay na kagaya nila. At dahil sa kuryosidad ko, ay nagtanong naman ako. Nay, tay, ano po ba kayo ni tatay? Bakit po parang may tinatago kayo sa amin? Nagsinungaling po ba si tatay sa akin o baka pati ikaw, nay? Sabihin nyo na lang kasi yung totoo. Tanong ko sa aking mga magulang. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa kanilang mga mata sa tanong na aking mga binitawan. Napayuko pa nun si tatay samantalang si nanay ay umiiyak na. Lumapit to sa akin, sakay pinaliwanag ang lahat. Natulala ako sa nalaman ko't para bang ang hirap paniwalaan. Anak, kami ng nanay mo'y kapo pinagkalooban ng kalikasan ng mutya na nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Ang nangyari kay Azul ay kagagawan ng mga nilalang na aming nakalaban. Matanda na kami ng nanay mo, kaya nais namin na ituro sa iyo ang karunungan na alam namin dahil walang kasiguraduhan kung makakaligtas ba kami sa pagharap namin sa kalaban para bawiin ang kapatid mo. Hindi na ako nakapagsalita nang marinig ko ang katotohanan yon. Nasa bingit pala ng kapahamakan ng magulang ko at hinahanda nila ako para sa maaaring mangyari. Sobra nang nakukonsensya ako dahil naggalit ako at nagtampo pa ako sa kanila. Yun pala'y kaligtasan ko lamang ang iniisip nila. Matapos ng araw na yon, nagsumikap ako na araling mabuti ang mga tinuturo sa akin ni tatay nang sa ganoon ay makatulong ako sa kanila. Pero sinabi sa akin ni nanay na hindi daw ako pwedeng sumama sa kanila dahil delikado raw at wala din akong tangan. Napatanong ako sa kanya kung anong saysay ng pag-aaral ko kung hindi ko naman iyon magagamit para tulungan sila. Pero mariing nilinaw sa akin ni nanay na iyon ang paraan ni tatay para maprotektahan ako. Sobrang lungkot ang nararamdaman ko nang malaman ko na wala akong magagawa para tulungan ang mga magulang ko. Isang araw, umalis si tatay para mangisda, samantalang si nanay naman ay naglabada sa kabilang baryo pandagdag sa pambili ng aming makakain. Nagbantay ako noon kay Azul at naisipan ko na magpunta sa likod ng bahay namin kung saan may maliit na kuweba at tanaw dito ang dalampasigan. Tahimik lamang ako nakatanaw, nagbalik tanaw sa nakaraan at mga kaganapan sa aming buhay nang bigla na lamang akong may napansin na parabang may nakatingin sa akin sa gilid ng kuweba. Medyo malalim sa parting yon kaya naman hindi ako nagpupunta doon. Binabawalan din ako ng mga magulang ko dahil marami daw ang nalunod doon. Aalis na sana ako dahil nagtayuan ng balahibo ko nang bigla na lamang may nagsalita. Aalis ka na, kaibigan. Ramdam ko ang kalungkutan sa tahimik mong pag-iyak. May tutulong ba ako sa iyo? Uwi ka ng isang boses. Nalaki ang mga mata ko na parabang natuod ako sa aking kinatatayuan, lalo na nang humarap naman ako. May isang nilalang sa dagat na nakatingin sa akin. Mahaba ang tainga nito, matulis ang ngipin. May kaliskis ang katawan nito gaya ng sa isda at may buntot din tulad ng nasa isda. Kahit na natatakot ako noon ay naglakas loob akong magsalita. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka nagpakita sa akin? Sunod-sunod kong tanong sa nilalang. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya at bagya pa itong lumapit sa aking kinatatayuan. Ako ay isang gabay ng isang mutya. Ramdam ko ang kabutihan sa iyong puso, kaya naisip ko na pagkalooban ka ng isang mutya, pero may kapalit ang ipagkakaloob ko. Wala akong pakialam sa iyo, hindi ko kailangan ng mutya na inaalok mo. Talaga lang, kahit na ang mutyang ipagkakaloob ko ay makakatulong para mabawi ang kapatid mo at mailigtas sa mga magulang mo sa kapahamakan. Anong sabi mo? Maililigtas ko ang pamilya ko sa pamamagitan ng mutyang ipagkakaloob mo sa akin? Oo naman, higit pa doon. Pero may kapalit. Gusto ko na kunin mo ang pinakamagandang dalaga dito sa baryo nyo, si Rose. Gusto ko ang dalagang yun na maging asawa. Dalhin mo siya sa akin at ipagkakaloob ko ang mutya na kinakailangan mo. Uwi ka pa ng gabay sa akin. Aaminin ko, Sir Joseph, pumasok sa isipan ko na madali lamang ang hiling ng gabay
Pero naisip ko ang mararamdaman ng magulang ni Rose kaya agad na akong tumanggi sa gusto ng gabay. Ayokong gawin ang gusto mo. Kailangan kong tulungan ng pamilya ko pero hindi ko kayang gawin ang gusto mo. Lalo na't alam ko ang pakiramdam na mawalay sa mahal sa buhay. Uwi ka ako't akmang aalis na sana nang biglang nagsalitang muli ang nilalang. Magaling Damian. Tama nga ang aking hinala. Mabuti kang tao at matuwid. Sanggol ka pa lamang binabantayan na kita. Ito na ang oras para ipagkaloob ko sa iyo ang mutya ng dalampasigan. Magagamit mo yan para sugpuin ang kasamaan at mailigtas ang mga mahal mo sa buhay. Uwi ka sa akin ng nilalang at ibinigay sa akin ang isang puting perlas na nakalagay sa isang kabibe na kulay ginto. Talaga? Wala itong kapalit na kahit na ano? Tanong ko pa sa gabay. Tumango lamang ito at ngumiti sa akin na senyalis na hindi siya nagbibiro. Mula ngayon, tayong dalawa'y iisa. Makakasama mo ako sa iyong laban at poprotektahan kita laban sa kasamaan. Gamitin mo sa tama at kabutihan ng binigay kong mutya. Tandaan mo, nasa tabi mo lang ako. Uwi ka ng gabay at nawala na ito na parabang bula. Mabilis na umuwi ako sa bahay at nadatnan ko ang mga magulang ko na nag-aalala sa akin. Niyakap ako ng mahigpit ni nanay samantalang si tatay ay napansin kaagad ang hawak ko. Saan ka galing Damian? At ano ang hawak mong yan? Tanong sa akin ni tatay. Nung uni nag-aalinlangan pa ako na sabihin kila tatay ang tungkol sa mutya dahil baka magalit sila sa akin. Pero bumulong ang gabay na wala raw akong dapat nakatakutan. Naglilibang lang po ako kanina dyan sa likod ng bahay nang bigla na lamang nagpakita sa akin ng isang tsokoy. Pinagkaloob niya po sa akin ang mutya ng dalampasigan. Wika ko pa kay tatay. Nakita ko naman na natawa ng bahagya si nanay, ganoon din si tatay. Tsokoy, baka si Reno. Anak, ang mga tsokoy ay masasama. Nagpakilala ba sa iyo ang nilalang na yon? Tanong sa akin ni tatay. Opo naman tay, siya daw ang gabay ko mula pa doon ng bata ako nakabantay na siya sa akin. Sinubukan niya pa nga ako kanina eh. Tay, nay, matutulungan ko na po ba kayo para iligtas si Azul? Masayang tanong ko pa sa kanila. Hindi pa rin pumapayag si tatay noon pero tinulungan ako ng gabay ko na magawang kumbinsihin ang aking mga magulang. Karagdagan lang po pala, binigyan ko ng pangalan ng aking gabay. Siya si Alas. Dahil siya ang huling alas ko noon para iligtas ang aking pamilya. Balik tayo sa kwento. Natuwa ko dahil pumayag na ang mga magulang ko na sumama sa kanila. Pansamantala na iniwan namin ang kapatid ko sa tiyahin ko na nasa bayan. Sinabi na lamang ni tatay na may mahalaga kaming gagawin. Mabuti na lamang at hindi na nagtanong pa ang aking tiyahin. Matapos na maibili namin si Azul sa tiyahin ko, ay sumakay na kami ng bangka ni tatay. Ang ikinataka ko lamang noon dahil sa likod ng bahay kami dumaan. Pero agad naman ay pinaliwanag sa akin ni Alas na iyon ang daan papunta sa kanilang kaharian. Habang naglalakbay kami, tinanong ko sila nanay at tatay kung anong uri ng nilalang ang kanilang gabay at anong mutya ang kanilang tangan. Si nanay ay mutya ng palos ang tangan at isang malakas na palos ang kanyang gabay, samantalang si tatay ay mutya naman ng pulang korales. Tinanong ko pa kung ano ang kakayahan nila pero sinabi lamang ni nanay na makikita ko yon pag dumating na kami sa aming tutunguhin. Mabilis din na nilinaw sa akin ni Alas na hindi lahat ng gaya niya ay masasama. Sadyang ang ilan lamang talaga ay walang magawa at libangan na lamang ang manggulo sa mga tao. Hindi ako makatulog noon habang nasa dalampasigan kami dahil iyon ang unang beses na sasabak ako sa tunay na laban. Mabilis naman ay pinaliwanag sa akin nila tatay na wala daw akong dapat na ikabahala dahil kasama ko raw sila. Pero hindi po talaga ako mapalagay ng mga oras na yon. Habang nasa dalampasigan kami ay paulit-ulit na nagbibitaw ng orasyon si nanay para daw maprotektahan kami laban sa mga masasama na maaaring sumalakay sa amin. Ilang sandali ang lumipas na bigla na lamang lumakas ang ampas ng alon. Kaya naman agad na nakaramdam ako ng kaba sa aking dibdib. Kita ko rin ang takot sa mga mata ni nanay at tatay. Agad na tinanong ko ang mga magulang ko
Pero hindi sila sumasagot. Sa halip ay nagdasal lamang ang mga ito kaya naman sumabay na rin ako. Ilang sandali pa'y bigla na lamang huminto ang malakas na alon na kanina ay para bang tataobin na ang aming sinasakyan. Agad na tinanong ako ni tatay kung ayos lamang ba ako, maging si nanay tinanong din nito. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa amin. Malakas ang alon, parang pinipigilan tayo, kaya naman kumapit kayo maigi. Kasi madalas gawa iyon ng kalaban, hindi natin alam kung kailan sila aatake. Kaya naman maging handa lamang kayo. Paalala sa amin ni tatay. Agad na bumulong naman sa akin ang gabay. Kapag may nakita ka na magandang babae sa dagat, ay huwag mo silang papansinin dahil sila ang mga aswang sa tubig at tawag sa kanila'y magindara. Paalala din sa akin ng aking gabay. Napatango lamang ako dahil nagmamasid ako sa paligid. Umiilaw din kasi ang tangan kong mutya na udyat na may paparating o may nagbabantay na kalaban. Ilang sandali ay nakita ko ang isang isla na napapalibutan ng mga punong kahoy. Tay, ano po ang isla na yun? Diyan po ba tayo pupunta? Tanong ko kay tatay. Oo anak, kapag may napansin kang kakaiba, ay huwag na huwag mong papansinin dahil nililin lang ka lamang nila. Paalala nitong muli. Tumango lamang ako sa mga sinabi ni tatay dahil nasabihan na rin naman ako ng aking gabay bago pa kami maglakbay. Nang bumaba kami sa isla ay ramdam ko kaagad ang kakaibang presensya na para bang may mga nagtataboy sa amin paalis sa lugar na yon. Ewan ko ba pero bigla akong nakaramdam ng takot pero naramdaman ko na lamang na hinawakan ni nanay ang aking kamay. Sa pamamagitan ng ginawa ni nanay kumalma ko, siguro napapansin niya ang aking pamumutla. Damian, natatakot ka ba? Isipin mo na lamang ang rason mo kung bakit ka narito. Di mo kailangan matakot. Kasama mo kami. Wika sa akin ng aking gabay. Malalim akong humingat na padasal sa Diyos. Hindi ko alam pero siguro ganun talaga pag unang beses na harap ka sa pagsubok. Bilib nga ako kay tatay dahil tuloy-tuloy lamang siya sa paglalakad. Halatang sanay na sa mga ganoong gawain. Nang mapasok na namin ang tuluyan ng isla, ay nakita ko ang tila ba paraisong lupain. Napakaraming paru-paro sa paligid, iba't ibang klase ng ibon at iba pang mga hayop. Habang naglinga-linga ako sa paligid, ay napansin ko na para bang may nagmamasid sa amin nila tatay, kaya naman naging alerto ako. Ilang sandali ay bigla na lamang kaming hinarang ng isang napakalaking ibon. Pero mukha ng tao ito. Nagulat ako sa itsura niya dahil nung araw na yon, doon lamang ako nakakita ng ganoong klase ng nilalang. Narinig ko pang sinabi ni nanay na mandurugo raw iyon na nasa harapan namin. Umilaw ang suot kong mutya at bumulong sa akin ang aking gabay. Tinuturuan niya ako ng mga taktika sa pakikipaglaban. Noong unay hindi ko ito sinusunod dahil marunong naman ako na makipaglaban gawa na nga nang hinanda ako ni tatay kung sakaling may gumalaw sa akin na kakaibang nilalang. Ano ba? Tumahimik ka nga muna. Hayaan mo muna akong dumiskarte. Naguguluhan ako lalo sa kakasalita mo eh. Sambit ko pa sa aking gabay. Piningot pa ako nito at napasigaw naman ako sa sakit. Ang kulit mo no? Sundin mo ko dahil alam ko kung ano mas tamang gawin. Tignan mo. Nasugatan ka na ng mandurugo. Nang sumugod muli ang mandurugo sa akin, ay mabilis na ako nakaiwas dahil sinunod ko ang sinabi sa akin ng gabay. Natuwa pa ito at nababuntong hininga na lamang ako. Matapos ang ilang sandali ng pakikipaglaban namin, ay sa wakas ay natalo rin namin ang mandurugo. Tuwang-tuwa pa ako noon dahil ako nakapas lang sa kalaban. Para bang ang sarap sa pakiramdam na hindi ko may paliwanag. Ang galing mo anak, mana ka talaga sa akin, napakalupit mo. Sambit ng akin tatay. Tinapik pa nito ang aking balikat dahilan para mas ikatuwa ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa nakarating kami sa dulo ng isla kung saan napakaraming mga kababaihan ang naliligo sa dagat. Dagat na pabilog iyon, para bang minilalaro at nanlalaki ang mga mata ko nang makita ko ang kapatid ko na napapalibutan ng mga ito.
Nay? Tay? Paano kayo nakarating dito? Susunduin niyo na po ba ako? Tanong sa amin ni Azul. Sinubukan pa nitong lumapit sa amin pero nagsalita ang isang babae. Hindi kami papayag na kunin niyo siya sa amin. Dito na ang tahanan ni Azul. Wika ng babae at ang kaninang maamong mukha nito ay naging isang mabangis na hayop sa tubig. Gulat na gulat ako dahil ang babae at ang kasama niya ang nakita ko na kumuha noon sa aking kapatid. Azul, sumama ka na sa amin. Kami ang pamilya mo at hindi ang mga nilalang na yan. Sigaw ko sa aking kapatid at lalapit na sana ako pero hinila ko ni nanay. Anak, iyan ang magindara kung tawagin sa atin ang mga ninuno natin. Sila ang tinatawag na aswang sa dagat. Mag-iingat ka sa mga yan dahil mababangis ang mga yan. Paalalang muli ni tatay. Hinanda namin ang aming sarili sa labanan na yon. Pansin ko na hindi magpapatalo ang mga kalaban sa amin. Napaisip ako noon kung bakit gusto nila si Azul na maging kanila at sa piling nila hindi sakitin ang kapatid ko. Habang nag-iisip ay nakita ko na sumugod na pala si tatay at nanay kaya naman agad na akong tumulong. Hindi ko alam pero para bang may sariling buhay ang aking katawan ng mga oras na yon dahil kusa itong lumalaban. Ewan ko lamang siguro, naninibago lamang siguro ako o baka dahil sa mutya na aking tangan-tangan. Tuloy-tuloy kami na nakikipaglaban, sipa, suntok at saksak ang ginagawa namin sa mga kalaban. Sobrang pagod na sila nanay at tatay. Kitang-kita ko yun sa bawat pawis na tumatagaktak sa kanilang noo. Nakita ko pa ang kapatid ko na nakatingin sa amin. Umiiyak ito at nagmamakaawa. Ilang sandali ang lumipas ay agad na nakipaglaban ako para sa aking kapatid at mga magulang. Alam ko na bata pa ako noon. Kung iisipin, ngunit hindi ko na yun iniisip dahil mahalaga sa akin na makaalis kami ng magkakasama. Hingal na hingal ako nang huli kong sinaksak ang kalaban at nang maubos ang mga ito'y agad na niyakap ko ang aking kapatid. Sobrang higpit ng pagkakayakap ko na para bang wala ng bukas. Ilang sandali ang lumipas ay bigla na lamang akong nawala ng malay. Narinig ko pa ang pag-aalalang boses ng mga magulang ko bago tuluyang mawala ang aking ulirat. Paggising ko'y nasa barko na kami, pabalik na sa bahay. Takantaka ko kasi wala si Azul. Hindi namin siya kasama pero wala akong lakas para magsalita at magtanong. Nakatulog ako ulit habang pumalaot pa kami. Sobrang dami ng tanong ko pero inisip ko na lamang na sa bahay na lamang ako muling magtatanong. Pagdating sa pangpangay agad na sinalubong kami ni Azul. Masaya ito na makita kami. Para siyang walang alam sa mga nangyari. Nagtataka na napatingin naman ako sa aking mga magulang at sumenya si tatay na saka na lamang nila ipapaliwanag sa akin. Kaya naman nanahimik na lamang ako. Masaya ako dahil nakabalik na ang kapatid ko sa tindi ng aming pinagdaanan. Pero ang pinagtataka ko ay wala na ang mga galos namin sa katawan. Gusto ko ulit na magtanong no sa gabay pero para bang pagod na pagod talaga ako. Kaya naman nakatulog na ako sa bahay. Paghiga pa lamang sa kama ay nakahinga na ako ng maluwag at nakatulog. Nagising na lamang ako dahil kay nanay at sinabing kakain na raw kami. Nakita ko ang kapatid ko habang kumakain. Gutom na gutom ito at sobrang bilis niyang kumain. Lumakas din ito sa hindi ko malamang dahilan. Pagsapit ng gabi, kinausap ako ni tatay nang makatulog na nga si Azul. Anak, pwede bang huwag na lang nating sabihin sa kapatid mo ang nangyari para hindi na niya maalala pa ang mga kaibigan niya doon sa isla dahil baka gustuhin niyang muling bumalik doon. Isa pa, ang mga nilalang na yon ang siyang nagbibigay din ng sakit sa kapatid mo kaya naman ngayon ay malakas na siya dahil gawa ng pagtalo natin sa kanila. Paliwanag pa ni tatay sa akin. Naiintindihan ko po tay. Bakit po kaya hindi na lang tayo umalis dito? Mag-umpisa po ulit tayo ng panibagong buhay. Suwestyon ko naman kay tatay. Iyon na nga ang pinag-uusapan namin ng nanay nyo. Kapag nakahanap na ako ng malilipatan natin sa karatig baryo, ay aalis na tayo rito para hindi na maulit pang mga nangyari. Ngumiti lamang ako at naisip na magiging maayos na ang aming buhay kapag nakaalis na kami sa lugar na yon
dahil sa dami ng mga nangyari. Hindi nga nagtagal ay nakahanap din si tatay nang malilipatan namin sa kabilang baryo. Nagsimula kami ng bagong buhay at gaya ng pangako nila, bumalik na ako sa pag-aaral. Kahit si Azul pinayagan nila nanay na mag-aral dahil buwat ng matalo namin ang mga magindara ay bumuti na ang kalagayan ng aking kapatid. Akala ko'y magiging payapa na ang aming buhay sa bagong baryo na aming nilipatan, pero nag-uumpisa pa lamang pala ang mga pagsubok sa buhay namin, lalo na sa akin. Nang umedad ako ng 20, mas pinalakas ko ang aking sarili sa pagharap sa mga pagsubok. Mas inaral ko ang lihim na karunungan at kung paano makipaglaban. Gustong-gusto ko noong turuan ng aking kapatid pero ayaw nila nanay at tatay dahil baka mawala daw ulit si Azul sa amin. Aaminin ko po minsan, nagseselos ako sa kapatid ko dahil ingat na ingat sa kanya ang aking mga magulang. Pero lahat yun ay nagbago na magsimula ng magbinata si Azul. Palagi na lamang mainitin ang ulo niya at kung minsan ay umuwi pa ito ng lasing at nagumpisa na ito na magbisyo. Ako naman bilang panganay ay agad na sinabihan ko ang kapatid ko kasi matanda na sila nanay at tatay noong mga panahon na yon at ayoko nang makitang nahihirapan sila o kahit magalit. Azul, ano bang plano mo sa buhay? Palagi ka na lamang umuuwing lasing. Palagi mong pinag-aalala sila nanay. Sambit ko sa aking kapatid. Nung mga oras na yun ay kakauwi lamang ni Azul galing sa gimikan, kaya naman may tama pa ito ng alak, pero hindi ko inaasahan na sasagutin niya ako ng araw na yon. Alam mo, gumimik ka rin kaya para naman hindi malungkot ang buhay mo at hindi mo ako pinapansin. Sagot sa akin ni Azul. Hindi ko inaasahan na sasagutin niya ako ng araw na yon, kaya nasampal ko ito at dumugo pa ang kanyang labi. Agad na umawat si nanay sa amin dahil nakita niya na dumurugo ang labi ng aking kapatid. Huwag na huwag mo ako sasagutin ng ganyan. Hindi mo alam ang sakripisyo namin sa iyo, nila nanay, noong nawala ka. Halos ibuwis namin ang buhay namin para lamang mabawi ka. Tapos ganito lamang ang gagawin mo. Wala kang utang na loob. Galit na sigaw ko sa kanya. Alam ko na mali yun pero hindi niyo naman po ako masisisi kung bakit ko nasabi ang mga bagay na yon. Gulat na gulat noon ang kapatid ko. Hindi siya makapaniwala sa aking mga sinambit. Naiinis ako noon. Siyempre, dala ng galit kaya nasabi ko rin ang mga salitang hindi naman dapat. Medyo nakonsensya pa ako noon kasi mahal ko ang aking kapatid at yun ang unang beses na napagsalitaan ko siya at siyempre nasaktan. E di sana hindi nyo na lang ako binawi kung isusumbat nyo din pala sa akin lahat. Isa pa, hindi ko naman ginustong iligtas nyo ako. Akala nyo ba hindi ko tanda ang lahat? Tanda ko yun. Nagulat kami nila tatay sa mga binitiwang salita ni Azul. Hindi namin alam kung bakit bigla na lamang ako nakaramdam ng kaba sa dibdib. Tama na, itigil nyo na yan. Dahil wala din patutunguhan ang inyong usapan. Pagsingit naman ni tatay. Buong buhay ko iniisip ko na kailangan kong gawin ang tama. Dahil gusto ko nasuklian ang lahat ng sakripisyo nyo noon. Gusto kong maging kagaya ni kuya pero bawal. Lahat na lang bawal. Hindi ko alam kung bakit. Lagi nyo na lamang ako napapansin at nagsiselos na ako kay kuya. Kaya naman ginawa ko lahat para magalit kayo sa akin para tigilan nyo na ako. Pero wala pa rin nangyari. Uwi ka ni Azul. Gulat na gulat kami sa mga salitang nagmula sa kanya. Hindi namin alam na ganun pala ang kanyang nararamdaman. Naiinggit din ako sa iyo, Azul, kasi kaya mong maging masaya. Sana kagaya mo din ako pero takot ako magkamali kasi noon. Nung mawala ka lahat ng meron ako'y tinalikuran ko. Sinisi ko ang sarili ko sa pagkawala mo at kahit hindi ko noon gusto ang pagiging katulad nila tatay, ginawa ko yun para sa iyo. Kasi ganun ko kayo kamahal. Uwi ka ako't napayo ko na lamang. Natigilan si Azul sa aking mga sinambit kahit sila tatay ay natahimik sa aking mga sinabi. Hindi ko alam bakit ko sinabi ang mga bagay na yon, pero yun ang nasa isip ko noon, Sir Joseph. Pagod na rin ako kagaya ng aking kapatid. Niyakap ako ni tatay at lumuhod si Azul sa harapan namin. Naiintindihan ko na, kaya pala ganun na lamang sila nanay at tatay sa iyo. Pasensya na talaga. Paghingi ng paumanhin ni Azul habang nakaluhod.
Nagkaintindihan kami ng mga oras na yon, kaya naman minabuti nila nanay at tatay na mas maging mabuting magulang sa amin ni Azul. Nakita ko naman na unti-unting nagbago ang aking kapatid. Buhat ng araw na yon, nilayuan niya ang dati niyang mga kaibigan na masasamang impluwensya sa kanya. Natuwa naman ako dahil ayos na ang pamilya namin, nagkakaintindihan katulad ng dati. Hanggang sa nagkasakit si tatay. Matanda na rin si nanay para maglabada kaya naman ginawa ko'y naghanap na ng trabaho para makatulong sa aming pamilya. Nakapasok ako sa isang kainan kaya naman nagumpisa na akong magtrabaho doon at huminto sa pag-aaral. Ayaw pa nga sana nila nanay pero ako na lamang ang nagkusa para na rin sa amin ang aking ginawa. Nangako naman sa akin si Azul na gagawin niya ang lahat para makapagtapos sa pag-aaral para makatulong sa akin. Sa kainan, ang ginawa ko'y tagahugas ng pinggan. 200 ang sahod ko sa araw-araw at may binibigay pa sa aking ulam kapag may natira. Noong mga panahon nito ay mura pa ang bilihin kaya naman kahit papaano ay napagkakasya ko ang sweldo at isa pa, sariling bahay din naman namin ang aming tinutuluyan. Si Azul naman ay gumagawa minsan ng proyekto ng kanyang mga kamag-aral at iyon ang pinagdadagdag niya sa gastusin sa eskwela. Kumbaga'y tulungan lamang. Minsan naman kapag marami ang gulay na naaanin namin sa bakuran ay binebenta ni nanay sa mga kapitbahay o di kay ipinapalit ng ibang produkto. Kahit papaano nakakaraos naman kami. Hanggang isang araw habang nagliligpit ako ng mga paninda namin sa karinderya dahil tumutulong din ako sa pag-aayos ay bigla na lamang naggalit ang isang lalaki. Inaway nito ang kasamahan ko na babae. Inawat ito ng amo namin pero sinaktan pa rin niya. Sir Joseph, may katandaan na ang amo namin kaya naman nakisali na ako. Inawat ko yung lalaki pero sinuntok ako nito kaya ang ginawa ko'y pinaalis ko ito gamit ang orasyon. Nagulat naman ang mga kasamahan namin maging ang aming amo nang kusang umalis ang lalaki pero binantaan ako nito. Hindi ko naman iyon inintindi dahil sanay naman ako sa ganoong mga banta. Laking pasasalamat sa akin ng amo namin dahil kung hindi sa akin ay hindi mapapaalis ang lalaki. Pero natakot sila sa mga sinabi nito. Sinabihan ko naman sila na ayos lamang ako at huwag mag-aalala dahil kaya ko ang aking sarili. Pagkatapos ng trabaho ko ng araw na yon ay agad na nagayos ako ng aking sarili. Wala din akong nauwing ulam nung araw na yon kasi nga naubos lahat kaya naman naisipan ko magluto na lamang. Bandang 6:00 nang makaalis ako sa aking trabaho. Naglakad ako dahil bibili ako ng manok nung araw na yon. Ilang sandali, bigla na lamang umilaw yung mutya na aking tangan tapos nagsalita yung gabay. Nandyan yung nagbanta sa'yo. Maganda ka kasi hindi siya normal na tao. Babala nito sa akin. Nakalimutan ko palang sabihin na mula na magtrabaho ako at napapadalas ang pag-uwi ko ng gabi ay palagi akong may dalang punyal. Proteksyon, si tatay din kasi nagsabi at nagbigay sa akin nito. Nagpatuloy ako sa paglalakad pero hawak-hawak ko sa kanan kong kamay yung punyal bilang paghahanda sa pagdating ng aswang. Habang papalayo at papalapit ako sa madilim na parte, bigla na lamang may humawak sa aking balikat kaya naman nahawakan ko ito sa kamay at itinutok ang punyal. Kuya, kumalma ka. Saka ilayo mo nga sa akin yung punyal na yan, baka may tulak ka pa ng kapwa mo eh. Uwi ka ni Azul. Agad na pinakawalan ko yung kapatid ko at nagtataka na tumingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Bakit gabi na'y lumalabas ka pa? Kasi si tatay nag-aalala sa'yo kaya naman pinasundo ka na. Sabi na tayong umuwi. Sambit pa ni Azul sa akin. Tumango naman ako at habang naglalakad kaming dalawa, nakita ko yung lalaki na naghihintay sa akin. Nakangisi ito't walang pag-aatubiling nagpalit ng anyo na ikinagulat ng aking kapatid. Doon ka muna Azul, may tuturuan lang ako ng leksyon. Tumango naman si Azul at agad na sinugod ako ng aswang. Dumating din noon ang isa kong katrabaho ng kabaryo namin. Kitang-kita nila ni Azul kung paano ako inatake nito. Mabilis ang kilos nito na animoy kidlat sa tulin at lakas. Kinalmot ako nito sa kanang dibdib at nagulat ako sa kakaibang ligsi niya. Matapos ang ilang sandali ay agad na nakabawi ako ng lakas kaya naman ay tulak ko na lang ito. Habang nakayuko ay nag-uusal ako ng dasal
Kasunod noon ang pagsuka ng dugo ng nilalang. Hindi ko na hinayaan na makatayo pa ito. Sinaksak ko ito gamit ang punyal. Hindi ko alam pero nandilim na yung paningin ko ng mga sandaling yon dahil sinugatan ito ang aking pisngi. Nang makatayo ito'y tumakbo ito para tumakas pero hinabol ko ito para tuluyan na sana, kaso'y pinigilan ako ni Azul. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay umuwi na kami ng aking kapatid. Nagtanong agad sila nanay at tatay kung ano ang nangyari sa aking sugat. Ikinuwento ko naman ang nangyari at nagalit si tatay. Dapat ay tinuluyan mo na yon. Paniguradong babalikan ka ng aswang na yon. O baka di lang ikaw, lahat tayo. Uwi ka pa ni tatay. Napatingin naman ako sa aking kapatid. Malubha po ang natamo niya na sugat kaya sigurado ako na hindi na yun magtatagal. Kahit na anak, hindi po rin tayo nakakasigurado kaya mag-iingat ka pa rin anak. Alam mo kung ano ang kayang gawin ng mga aswang. Kahit ikaw Azul, mag-iingat ka. Baka ikaw rin ipunteryahin nila. Uwi ka ni tatay. Saka ko lamang napagtanto na posibleng ang kapatid ko ang kanyang balikan. Matapos ang araw na yon, sa tuwing wala akong pasok sa trabaho ay tinuturuan ko ang aking kapatid sa pakikipaglaban. Hindi naman na umaalma pa si tatay dahil para rin naman yon sa aking kapatid. Makalipas ang isang buwan ay wala namang nangyaring masama kaya naman nakahinga na ako ng malubag. Iniisip ko na sana'y hindi na lamang bumalik pa yung aswang o kaya naman ay mamatay na lamang ito bago nakauwi sa kamag-anak. Ngunit ang kinakatakot ko'y bigla na lamang nangyari. Isang araw ay bigla na lamang tumawag sa akin ang guro ni Azul dahil hindi ito pumasok sa eskwela gayong may pagsusulit daw sila ng araw na yon. Nagtataka naman ako dahil sabay kami na umalis na magkapatid at alam ko na papasok ito sa eskwela kaya naman agad na nagpaalam ako sa aking amo na kailangan kong umalis dahil may nangyari. Binalak ko na umuwi sa bahay pero sa daan pa lamang ay nakasalubong ko na ang lalaki, yung aswang na nakalaban ko. Nakangisi siya sa akin at sinabi na hawak nila ang aking kapatid. Gulat na gulat ako at syempre kinabahan dahil hawak nga nila ito. Agad na hinawakan ko ang leeg ng aswang at tinalam kung nasaan ang aking kapatid. Nagkamali ka ng pagpapakita pa sa akin. Nasaan ang kapatid ko? Sabihin mo, kundi ay gigilitan kita ng leeg. Nakita ko ang takot sa mga mata nito at agad na sinabi niya kung nasaan ang aking kapatid. Pero bago pa man siya makatakas at makapagsumbong, ay pinugutan ko na ito kaagad ng ulo. Sinunog ko ang katawan nito sa bundok para walang makaalam sa nangyari. Hindi na rin muna ako umuwi sa bahay dahil tiyak ko na mag-aalala lang lalo ang aking mga magulang at mas lalaki pa ang gulo kaya naman dumiretso na lamang ako sa kuta ng sinabi ng aswang. Malayo pa lamang ako ay ramdam ko na ang pag-init ng butya na tangan ko at tiyak na marami ang makakalaban ko sa puntong yon. Mag-iingat ka Damian, huwag padalos-dalos. Pakinggan mo ang mga sasabihin ko para hindi ka mapahamak. Babala sa akin ng aking gabay. Tumango naman ako bilang tugon. Sa tulong ng orasyon na inusal ko ay naglaho ako sa paningin ng mga aswang. Hindi ko yun inintindit hinanap ang aking kapatid. Habang naglalakad din napansin ko na marami palang bihag sa kuta na yon. May mga matatanda, buntis at marami pang iba. Habang hinahanap ko ang kapatid ko, ay nakita ko yung katrabaho ko na nakakita sa nangyari. Sugatan ito kaya naman agad na tinulungan ko. Mabuti na lamang at habang naglalakad sa gubat, ay nakakita ko ng mga halamang gamot. Pagkatapos ng ilang sandali, nakapasok na rin ako sa piitan at nagulat ang katrabaho ko at agad na sinenyasan ko ito na huwag gagawa ng anumang ingay. Ginamot ko kaagad ang sugat nito at matapos na magamot ay nag-usal ako ng dasal para hindi ito malapitan ng anumang aswang. Itinuro naman niya sa akin kung nasaan ang aking kapatid at hindi na ako nagsayang pa ng oras. Pagdating ko sa piitan ng kapatid ko, nakita ko na maraming nagbabantay sa kanya. Kaya naman wala akong nagawa kundi labanan ito ng isa-isa. Nagulat naman si Azul sa aking pagdating. Nang maubos ko ang kalaban ay pinakawalan ko si Azul. Kuya, mabuti dumating ka. Napakarami nilang bihag. Kailangan natin silang pakawalan din.
Ako nang bahala sa kalaban. Pakawalan mo mga bihag. Tumango naman ito kaya agad na nagtungo ako sa mga aswang na nag-aabang sa aking pagdating. Handang-handa na ako na lumaban pero nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang pamilyar na muka. Yung lalaki na pinaslang ko. Sandaling nawala ako sa sarili at natulala nang biglang nagsalita yung lalaki. Pinaslang mo ang kakambal ko. Kaya naman papaslangin din kita at idadamay ko ang kapatid mo. Sino sa inyo ang gustong mauna? Sambit nito na mukhang itinuturing nilang pinuno. Narinig kong sinambit ng isa sa mga kasama nito at tinawag siyang pinuno. Puro ka salita, kulang ka naman sa gawa. Tugon naman ng aking kapatid. Gusto ko ang tapang mong yan bata. Tignan natin kung gaano ka ba kalakas. Tugon din ang pinuno sa kanya. Nag-usal ito sa hangin at ramdam na ramdam ko na may alam mga suwang sa itim na mahika kaya naman napaluhod itong si Asul. Nagsuka ito ng dugo at ng hina. Mabilis na nilapitan ko ang kapatid ko at iniayos. Hayaan mo na lang ako. Pangako walang mapapahamak na kahit na sino. Pangako ko pa sa aking kapatid. Pero kuya, halata naman na malakas siya, kaya hayaan mo nang tulungan kita. Sambit ni Asul sa akin, pero mariin akong umiiling sa kanyang sinasabi. Hindi na Asul, kaya ko ito. May tiwala ka sa akin, hindi ba? Pakawalan mo ang lahat ng bihag at gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo paalis ng lugar na ito. Ayaw pa sana nitong pumayag pero wala na rin naman itong nagawa nang simulan ko ang orasyon at naglaban kami ng pinuno ng mga aswang. Suntok ang unang ginawa ko rito, samantalang umalis na ang kapatid ko kasama ang mga bihag. Sa tulong ng mutya na tangan ko ay nakaalis sa kuta ang mga ito. Naiyak pa ako ng oras na yon. Tumingin ako sa kapatid ko na paalis. Bumalik sa alaala ko ang pinagdaanan ng aming pamilya. Bigla ako nakaramdam ng lakas ng loob at nilabanan ko ang mga aswang. Hindi pa nakatayo ang pinuno ng mga ito sa lakas ng suntok na aking ginawa. Kahit napagod at sugatan na ako ng mga oras na yon, ay hindi ako sumuko. Hindi ko pa man nauubos ang aswang ay tumayo na ang kanilang pinuno at mabilis itong sumugod sa aking kinatatayuan. Hindi ko nagawang makaiwas dahil sa bilis ng kalaban. Natumba ako sa lupa at sinakyan ako ng aswang at pinagkakalmot. Hindi na ako nawalan ng lakas ng loob para lumaban. Kaya naman buong lakas na tinulak ko ito at sinaksak ng punyal sa kanyang dibdib. Agaw hininga ako na makawala ako sa pagkakahawak nito. Hindi pa man ako nakababawi, ay sinakal kaagad ako ng isa sa mga aswang. Nanlalabo na ang aking paningin ng mga sandaling yon at pakiramdam ko nga'y katapusan ko na. Bitiwan niyo ang anak ko kung ayaw niyong pagpira-pirasuhin ko kayo. Gulat akong sambit ni tatay. Napamulat pa ako ng aking mga mata. Tay, anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandito? Tanong ko sa kanya at nakita ko na kasama niya si Nanay at Asul. Kitang-kita ko na handang-handa na sila na lumaban ng mga sandaling iyon. Mabilis na sumugod si Asul sa mga aswang, samantalang si Nanay naman ay nagsimula ng mga orasyon at si Tatay naman ay kahit mahinay lumalaban ito. Tumulo ang luha ko sa mga mata. Hindi ko inaasahan ang kanilang pagdating. Akala ko'y katapusan ko na ng mga sandaling yun pero dumating naman sila. Sabay-sabay kaming lumaban na kahit na alam kong mahina pa si tatay ay pinipilit nito na tulungan ako. Kaya naman ng mga oras na yon ay agad na hinarap ko ang pinuno ng mga aswang. Sipa, suntok, kalmot, iyan ang ginagawa niya para sugurin ako. Ako naman ay mabilis na nakakaiwas sa bawat pagsugod nito. Nang makahanap ng tiyempo'y nasugatan ko ito sa kanyang tagiliran at natulala naman siya. Hindi ko na ito tinantanan pa. Sinugod ko ito at buong lakas na sinuntok. Nanlaki ang mga mata ng aswang nang tumagos ang kamao ko sa kanyang katawan. Napasuko ito ng dugo at napahiga sa lupa. Unti-unti itong gumagapang palayo sa akin. Kaya naman hinarangan ko ang daraanan nito. Masyado mo akong pinahirapan. Kaya naman ngayon, panahon na para mamaalam ka. Uwi ka ako tinapos na ang kanyang buhay.
Kitang-kita ko bang takot sa mga mata ng mga aswang na natitira. Pinilit pa na tumakas ng mga ito pero hindi nila nagawa dahil hinarangan sila ng aking pamilya. Uubusin namin ang lahi niyo para hindi na kayo makapanggulo pa ng mga inosenteng tao. Wika ni tatay at sinaksak ang bawat aswang na kanyang mahawakan. Nabangiti ako ng sawa kasi naubos namin sila. Nagyakapan kami at dito na ako nawala ng malay. Narinig ko pang mga nag-aalilang boses ni nanay bago ako nawala ng malay. Nang magmulat ako ng aking matay nakita ko si Azul na hawak-hawak ang aking kamay. Nay, tay, gising na po si kuya. Wika ni Azul at agad na napaw po ako. Ano po ang nangyari? Nasaan ang mga kalaban? Paunang tanong ko sa kanila. Ngumiti naman si tatay at inebot sa akin ni nanay ang isang tasa na may laman ng mainit na tubig pero mapait. Wala na sila anak, kaya naman magpahinga ka na. Tugon ni tatay na napatango na lamang ako. Matapos ang araw na yon ay hindi na ako ginambala ng aswang. Hindi na ako pinabalik ni tatay sa trabaho kaya naman naghanap na ako ng bagong mapapasukan. Akala ko'y tapos na ang kamalasan sa buhay namin pero isang araw umuwi ang kapatid ko na basag ang mukha at duguan. Gulat na gulat kami nila nanay sa nangyari at halos hindi namin ito makausap. Ang parte po na ito ay ang huling pakikipaglaban ko sa mga nilalang ng dilim. Agad na sinubukan ko na gamutin ang sugat ng kapatid ko pero malubha na po ang kanyang natamo kaya naman dinala ko na siya sa may ospital. Ilang araw ding walang mali si Azul at nang magkamali ito'y agad na sinabi niya ang nangyari. Ang isa sa mga kamag-aral niya ay nakaaway niya at tinambangan siya ng mga ito. Kuya, hindi siya normal na tao. Mangkukulam ang pamilya niya at milahi silang aswang. Sambit ni Azul na sinubukan pa nitong pigilan ako. Nagpanggap ako noon sa pamilya ko na aalis lamang para kumuha ng damit at maghahanap ng perang pandagdag sa pambayad sa ospital. Pero ang totoo ay alam ko kung sino ang may gawa nun sa aking kapatid dahil hindi niya sa akin sinabi sa takot na baka daw mapahamak ako. Sa tulong ng mutya na tangan ko at sa pagpupumilit ko sa aking gabay ay nalaman ko ang pagkakakilanlan ng aswang na nanakit kay Azul. Natuntun ko rin ang kuta na pinagtataguan ng mga ito. Nang makarating ako sa kuta ng mga ito ay agad akong nag-orasyon pero ewan ko ba dahil naramdaman agad nila ang aking presensya, siguro'y mataas na uri ng aswang o mangkukulam ang kanilang lahi. Rinig na rinig ko ang sinabi ng isa sa mga ito. Pinalabas ako na kahit na nagtatago ako ay para bang may sariling buhay ang aking mga paa at bigla na lamang ako lumabas sa aking pinagtataguan. Ngumiti ang lalaki sa akin at nakilala ko ito. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Mando. Aba, nagkita rin tayo. Nabalitaan ko ang ginawa mo at ng pamilya mo sa mga aswang sa kabilang kuta. Mukha naman na walang espesyal sa iyo ah. Wika nito. Bumulong pa ito sa hangin at bigla na lamang ako nagsuka ng kahit na ano. Napaluhod ako sa ginawa nito dahil ang lalaki ng mga tipak-tipak na lumalabas sa aking bibig. Hindi lamang yon dahil lumalabas din sa aking ilong at tainga. Sa pagkakaalam ko isa itong uri ng barang. Halos hindi na ako makahinga ng mga oras na yon kaya naman agad na nag-usal ako ng orasyon habang hawak ang mutya na tangan ko at nilalabanan ng itim na mahika ng mangkukulam. Napatras ito dahil ramdam niya na kinontra ko ang sumpa na ibinigay niya sa akin. Nang makabawi ay nag-usal ako muli ng dasal at nagtumbahan ng mga kasamahan nitong nilalang. Ano ang kasalanan sa iyo ng kapatid ko para gawin ang bagay na yon? Tanong ko kay Mando. Humalakak lamang ito at nag-usal muli ng dasal. Nagulat ako dahil nakita ko bigla ang mga nangyari nung araw na yon. Ang lakas ng loob mo na sumugod dito. Alam mo na anumang oras ay pwede kong bawian ng buhay ang kapatid mo. Pananakot pa sa akin ni Mando. Hindi naman ako nabigla sa sinabi nito dahil napaghandaan ko na ang bagay na yon bago pa ako sumugod sa kanilang kuta. Hindi na ako nagsalita pa. Agad na inundayan ko ito ng saksak na agad niyang naiwasan.
Nagpalitan kami ng dasal at parehong napasukan ng dugo. Pagsisisihan mo na inilipat mo ang iyong mga maruruming kamay sa aking kapatid. Ihahatid kita sa impyerno kung saan ka nararapat. Uwi kakot kaagad na sinuntok ito. Hindi naman nakaiwas si Mando kaya naman tinamaan ito sa muka. Kita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata at dumugo ang kanyang ilong. Galit na gumanti ito sa pamamagitan ng orasyon na agad ko namang nakontra. Hindi ako papayag na magpatalo sa iyo. Isang papel ka lamang sa akin na mabilis kong pipira-pirasuin. Wika niya pa. Hindi na ako umimik sa mga sinabi nito. Nagpalitan kami ng suntok at nang nakatalikod na ito ay agad na bineluhan ko ito ng sipa kaya naman bumaon ang mukha nito sa lupa. Napakapangit mo na nga, sama pa ng ugali mo. Kaya naman mas papapangitin ko pa yung mukha mo. Mas lalo itong naggalit dahil sa pangiinsulto ko sa kanya. Tinulak ako nito at sunod-sunod na kinalmot sa mukha. Napasigaw ako sa sakit na aking naramdaman. Na makabawi ng lakas ay inundayan ko ito ng saksak sa likod kaya napatras naman ito. Hindi ito nagpatinag sa bawat pag-atake ko. Napakalakas niya kaya naman hindi ko magawang masugatan siya ng malalim dahil sa kanyang likot. Kapwa hingal na kami at syempre sugatan na rin. Hanggang sa napansin ko na nakayuko ito, naisip ko na nag-uusal ito ng dasal, kaya naman gayon din ang ginawa ko. Mabilis na kumilos ako at sinaksak sa leeg ang asubang. Napasigaw ito at pilit niyang inaabot ang punyal na nakatarak sa kanyang likurang bahagi ng kanyang leeg. Kitang-kita ko na nanlilisik ang mga mata nito. Nagpalit ito ng anyo bilang isang malaking baboy ramo, pero hindi niya pa rin naaalis ang punyal. Kaya naman ang ginawa ko'y naglakad ako patungo sa kanyang likuran. Sinunggaban naman ako nito bago pa ako makarating sa kanyang likuran. Napahiga pa ako sa lupa, kasunod ang patuloy ng paggagat niya sa aking balikat. Kahit masakit ay hindi ko dinaing ang sugat na aking natamo. Sinipa ko ang tiyan ito at paulit-ulit iyong sinuntok. Napatras si Mando kaya agad na sumakay ako sa likuran niya at mas binaon ko ang kutsilyo sa kanyang leeg. Nagsisigaw ako sa sakit pero hindi ko yun inintindi. Sa halip ay sinaksak ko pa ito sa bandang puso at nang makabalik ito sa dating anyo ay duguan na. Madalas itong tumingin sa akin at agad na inundayan ako ng saksak. Hindi ko yun naiubasan kaya naman inakala ko na masasaksak ako nito sa dibdib. Pero laking gulat ko nang makita ko si Asul na nakayakap ito sa akin. Samantala, si tatay naman ay tinapos na ang aswang. Natumba ang kapatid ko at nasa loob naman ito. Bumuhos ang luha sa aking mga mata nang makita ko na nakapikit ang kapatid ko. Pinulsahan ko ito pero wala na. Nag-iiyakan na kami nila nanay pero bigla na lamang binuwat ni tatay si Asul. Nagpatuloy lamang si tatay sa paglalakad at bitbit ang wala ng buhay na si Asul. Kahit si nanay ay nagtataka kung saan pupunta si tatay hanggang sa huminto ito sa dalampasigan. Inilagay niya si Asul at nagumpisang magdasal. Nang mga oras na yon ay hating gabi na't wala ng katao-tao. Ilang sandali pa'y nakita ko ang isang tila ba anino mula sa dagat. Yumuko naman si nanay at tatay. Nag-usal ang mga salita si tatay na hindi ko maintindihan pero si nanay ng mga oras na yun ay umiiyak na. Isinuot ni tatay ang mutyang tangan niya kay Asul pero agad na humarang ako dahil nauunawaan ko ang gagawin ni tatay base sa kanyang mga kinikilos. Nagdasal ako sa aking gabay habang nakatingin sa langit. Nasa isip ko naman na nagbibigay ng buhay ang tubig kaya baka mailigtas ko ang aking kapatid. Lahat ng lakas na natitira sa akin ay ibinuhos ko hanggang sa nawalan na ako ng malay. Paggising ko'y nakita ko ang malungkot na mukha ni nanay. Lumuluha ito agad na niyakap ako. Umiiling pa ito ng mga oras na yon kaya naalala ko ang aking kapatid. Tumingin pa ako sa paligid at wala si Asul. Tanging si nanay lamang at tatay ang aking nakikita. Napahagulgol ako ng iyak at nagumpisang suntukin ng sarili nang bigla na lamang nagsalita si tatay. Anak, ano bang ginagawa mo? Magpalakas ka't mag-uumpisa ulit tayo. Hindi mo kasalanan ng mga nangyari. Wika nito't hindi ko alam kung ano ang aking magiging reaksyon.
Napayuko ako't paulit-ulit na binigkas ko ang pangalan ni Azul habang humihingi ng kapatawaran. Kuya, hanap mo ko. Kumuha lang ako ng palagay sa sugat mo eh. Sambit nito. Pag-angat ng mukha ko'y nakita ko si Azul. Nakangiti at hawak ang mga halamang gamot. Kaya naman agad na niyakap ko ito. Buhay ka? Nagtagumpay ako. Akala ko wala ka na. Hindi ko alam ang gagawin kapag nawala ka dahil lang sa akin sa ikalawang pagkakataon. Umiiyak na sambit ko habang yakap-yakap ang aking kapatid. Umiti ito sa akin at tinapik-tapik ang aking likuran. Salamat sa iyo kuya dahil nakabalik ako ng dahil sa iyo. Hindi ko alam pero alam ko na walang katumbas ang pagmamahal niyo sa akin. Pangako at babawi ako. Nagpasya kami ng nanay mo na umuwi na lang ng Maynila. Ibenta ang mga pagmamay-ari natin ng lupa para magsimulang muli. Masyadong madami nang nangyari sa atin dito sa probinsya. Kaya mas mabuti siguro na umalis na tayo rito para magbagong buhay. Wika pa ni tatay. Sumangayon naman kami ni Azul. Ikinawento nila nanay na bumalik ang buhay ni Azul matapos nawawalan ako ng malay. Ilang oras din daw na walang pulso at nag-iyakan na sila ni tatay pero nagpakita daw ang aking gabay at sinabi na maghintay lamang. Hindi ako pinabayaan ng aking gabay. Ibinalik ako sa aking pamilya kahit si Azul ay naibalik sa amin. Hindi na kinailangan ni tatay na ibuwis ang kanyang sariling buhay para maibalik sa amin si Azul. Alam ko na napakarami ng pagkukulang na nagawa ko sa aking kapatid noong nawala ito sa amin. Nagsisisi rin ako na nainggit ako kay Azul, gayong mas mapalad pala ako sa kanya dahil di gaya ko, mahina ang kapatid ko. Ang tanging problema lamang sa akin ay kapag nasasagad ako ng pagod, nawawalan talaga ako ng malay. Sa paglipas ng mga araw ay naghilom na ang sugat sa aking katawan. Nagumpisa si tatay na ibenta ang mga lupa na pagmamay-ari namin at nang makalikom ng sapat na pera ay umuwi kami ng Maynila. Nagsimula ng bagong buhay kahit na nung unay nangangapa pa kami dahil hindi pa talaga kami nakakarating sa syudad. Ang perang nalikom ni tatay ay binili ng bahay at lupa. Simple pero payak at payapa. May maliit na bakura ng aming bahay kaya naman nagtanim si nanay. Naisipan namin ni Azul na magnegosyo na agad namang sinuportahan ni tatay. Nakahanap kami ng pwesto sa palengke at ang mga gulay na tanim ni nanay ay siyang ibinebenta rin namin. Di naglaon ay naging kilala ang aming gulayan kaya naman naisipan namin na magtayo ng bagong negosyo. Iyon nga ang karinderya ni nanay. Naging sikat ito sa lahat dahil bukod sa masarap, sariwa ang mga gulay at karne na ginagamit sa pagluluto. Sobrang saya na aming nararanasan. Bagamat nung una ay mahirap, ay nagawa namin na makibagay at dahil na rin siguro sa mutsyang tangan namin, ay naitaboy namin ng malas. Paminsan-minsan ay naaalala ko ang mga karanasan namin sa probinsya. Kapag minsang may nakakasalambuha kaming mga hindi pangkaraniwang nilalang, gaya ng mga aswang, pero sila na mismo ang umiiwas sa amin. Sa pagdaan ng panahon ay nakapagtapos na rin sa pag-aaral ang aking kapatid. Masaya ako dahil natupad na nito ang kanyang pangarap sa buhay. Nang umedad ako ng 40 anyos, ay nagpasya na akong bumalik sa pag-aaral. Wala akong pake kahit na matanda na ako at tinupad ko ang aking pangarap. Sa puntong yun ay nakilala ko ang aking may bahay na tawagin na lamang natin sa pangalang Ami. Sabay kaming nagtapos sa pag-aaral at nang makalipas ang 3 taon ay nagpakasal kaming dalawa. Nang mga nakang asawa ko sa panganay namin ay nagsimula ng manghina sina nanay at tatay. Makalipas ang ilang linggo'y na maalam si nanay at 3 araw lamang ang lumipas ay sumunod naman si tatay. Masakit sa amin ang pagkawala ng aming mga magulang pero nagpasalamat kami sa Poong May Kapal dahil nakasama pa namin sila ng matagal habang kinakamit ang aming mga pangarap. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana'y marami kayong natutunang aral sa kwentong aking ibinahagi. Tandaan ang tibay ng samahan ang susi sa lahat ng problema.